Tayo at palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Alam niyo po habang pong umaawit ang ating mga awit, alam niyo po, na-appreciate ko yung anointing na nasa kanila. Yung presence ng Lord nasa kanila po, na pinagpapasalamat ko kanina sa Panginoon. Kasi every time na sila po ay sasamba sa Diyos, nararanasan natin yung presence ng Panginoon. Dumadalo yung presensya ng Diyos na buhay every time na sila po ay mag-lead ng worship. So praise God, to God be all the glory. Amen? Hallelujah. Sa atin lang po, na-appreciate natin yung presence, yung anointing na nagpo-flow through them. Dahil meron po talagang ginagamit ang Diyos para ang bawat isa ay maranasan ng Panginoon. Amen? Hindi maaaring maranasan ng isang tao kapag wala siyang gagamitin. Kaya merong ginagamit ang Diyos para maramdaman ng isang tao na buhay ang Panginoon. Amen? Kung bawat isa sa atin, mga kapatid, kung walang ginamit sa iyo ngayon, wala ka ngayon. Tama? Maging ngayon po sa awitin, kaya nga po napagbulay-bulay ko kanina, kahit meron kang ayaw sa kapatid mo, i-honor mo yung anointing na nasa kanila. Kasi sa totoo lang, sa realidad ng buhay natin, meron tayong mga ugali na hindi natin gusto sa kapwa natin. Pero hindi dapat yan yung maglilid para ayawan mo yung isang tao. Na parang iniiwas-iwasan mo. I-honor natin yung anointing na nasa kanila. Sa worship leader, sa pastor. Minsan may mga pastor na ayaw tayo. Tama? Hello? Minsan wala man dito sa loob ng church, sa labas. Minsan may mga ayaw tayong pastor. Pero hindi tayo mananatili doon na ayaw mo na siya. I-honor mo yung opisina na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Maging sa mga asawa ninyo, sa asawa natin. Di ba? Amen? Hallelujah. Pag pastor ang asawa mo, hello, amen. Buti na lang, may mga asawa namang nag-honor no, sa pastor. Pero in case lang, na wala po, minsan kasi, naisip ko nga po dati, wag mong isipin na asawa mo lang. Isipin mo pastor siya. Isipin mo ginagamit siya ng Diyos para yung honor nga dapat gusto ng Diyos na ibigay natin sa kanila, ibinibigay mo. Kasi kung iniisip mo lang, asawa ko lang to. Kapatid ko lang to. Kasi minsan pag ganun yung mentalidad natin, minsan yung galang natin nawawala. Tama po? Pero kapag naiisip mo, ay ginagamit ito ng Diyos. So meaning, yung galang mo nandoon pa rin sa kanila. Despite doon sa nararamdaman natin, kasi hindi talaga maiwasan minsan. Meron kayong hindi gusto sa amin. Meron akong hindi gusto sa inyo. Pero nagkakasundo tayo sa anointing na sumasa inyo. Sa anointing na sumasa amin. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. So nagpe-pray ako kung anong mensahe. Sabi ni Sister Maritz, Pastor, scripture reading. Sabado na. Pati po si Bishop. So, praise the Lord kasi wala pa akong na mensahe. Sabi ko, Lord, kasi ang hirap naman pong gumawa ng mensahe kung hindi naman galing sa Panginoon. Kasi alam niyo po, yung tipong na-experience ko po ito dati na parang ang hirap-hirap gumawa ng outline. Kasi parang napipressure kang, alam nyo yun, walang nagpo-flow, wala kang natatanggap. Pero kapag galing sa Panginoon, napakabilis mo lang gumawa ng outline. Napakabilis mo lang makapag-record na, kasi merong mga kapahayagan, merong mga dumarating po sa atin. So, itong mga nakaraan, kasi baka na mensahe ko na ito, Panginoon. So, tinignan ko po yung mga notes ko kasi meron po akong notes dito sa itong tablet ba ito, tawag nito, notepad. Ang naimensahe ko po noon yung love your God with all our being. Tama? Ibigin natin ang Panginoong Diyos ng buo nating pagkatao. So ngayon naman po mga kapatid, ang mensahe natin, love your neighbor as yourself. Sabayan niyo po ako. 1, 2, 3, go. Love your neighbor as yourself. Tinanong muna yung katabi mo kung kapwa mo ba yan. Pakisabing kapwa. Sa Maynila, bago po natin na magpatuloy po ang mensahe na ito. Sa Maynila po, nung way back 2008 to 2013, nandun po kami sa Cainta. Actually, Cainta hindi naman Maynila eh. Pero pag nasa Bisaya ka kasi, kahit Cavite, ang tawag sa kanila, Manila. Kasi pag Manila, sosyal. Laking Maynila. Pero ang Cainta po, Rizal po yun, no? Probinsya na po siya. Kaya lang pag magtira, Maynila na. Sa po, siyempre Maynila na rin kasi may mga radyo doon, tama? Merong isang istasyon ng radyo na ang tawag niya doon sa mga listeners nila, kapwa. Di ba parang yung love radio yata yon?
Bishop, na inaano ka po na encounter ka noon na pag nakikinig ka ng ng radyo, meron silang tinatawag, kapwa. Tapos merong doon, merong kwento na may tinanong. Kasi every time na meron po silang mga pinapalabas o hindi naman pinapalabas, kundi pinaparinig ba ng mga bago po tayo ng konting lang po muna. Meron silang mga kwento-kwento doon, tapos may mga commercial din. Meron gumawa sila ng kwento, sabi doon, ng isa siyang bata. Anong pangarap mo? Gusto kong maging doktor. Oh, sounds familiar ba? Diba? Bakit gusto mong maging doktor? Para makatulong sa kapwa. Oh. May isa na naman tinanong, anong gusto mong maging? Gusto ko po maging sundalo. Bakit gusto mong maging sundalo? Gusto kong makatulong sa kapwa. Meron na naman, anong gusto mong maging? Gusto ko pong maging pulis. Bakit naman? Para makatulong sa kapwa. Meron ng pang-last tinanong, anong gusto mong maging? Gusto ko pong maging kapwa. Para lahat ng tulong. Sinong gustong maging kapwa? Parang alanganin pa kayo. Ako gusto kong maging kapwa. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Yan lang po, konting kwento lang Okay. Tuloy po tayo sa ating mensahe, mga kapatid. Ulitin ko lang po kasi sa binasa ka ni Sister Maris, may kulang. And yun na po nabanggit yung you shall love the Lord your God. Dumiretso po kayo sa Great Commandment. Ulitin ko lang po yung ating Dito po sa translation po na aking ginamit po, mga kapatid, basahin po natin. Matthew 22 verse 35 to 39. Then one of them, a lawyer, asked him a question to test him, saying, Teacher, which is the great commandment in the law? Sabi niya. 37, Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. 38, this is the first and great commandment. 39, dito po tayo mag-focus, mga kapatid. And the second is like, you shall love your neighbor as yourself. Paano mo daw mahalin ang kapwa mo? Gaya ng iyong sarili. Ang tanong, mahal mo ba ang sarili mo? Sinong nagmamahal sa sarili? Mahal mo ba ang sarili mo? Talaga ba? Paano mo masabing mahal mo ang sarili mo? Sige po. Alagaan. Ingatan, pinapakain. Si Andre, talagang pinapakain niya yung katawan niya. Nag-expand na po siya, Bishop. Parang sigip-sigip na ng niya eh. Ayan. So, ito yung mga bagay na pinapakita nating mahal natin yung sarili natin. Bakit ko po ito naitanong po, mga kapatid? Gaya nga po nang nabanggit ko po ito ng mga nakaraang Sunday, na hindi mo maaaring maibig ang kapwa mo kung mismong sarili mo hindi mo kayang mahalin. Kapag struggle kang ibigin ang sarili mo, struggle ka ring mahalin ang kapwa mo. Amen? At sa usapin po ng pag-ibig, mga kapatid, gusto ko lang pong ulit na sabihin at linawin po ito. Sa usapin ng pag-ibig, hindi lang po doon nakapalibot yung ating mga sinagot ngayon. Kasi very common naman eh. Yung pakainin, alagaan, common na po yan, tama? Damitan, paliguan, sino ditong hindi naliligo? Oh, syempre naman, lahat po tayo naliligo. Tama? Yan po ay common sa isang tao. Syempre, yan ay pagbibigay ng kahalagan. Pero, kung tayo po ay pumiyok. Kung tayo po ay lalalim sa kalooban ng Panginoon, kasi lahat ng tao, ganun po ang ginagawa. Pinapakain, pinapainom, amen? Lahat ito ginagawa. Sabi ko nga po ng mga nakaraang Sunday, kung ang isang tao ay nagmamahal sa kanyang sarili, dapat inilalapit niya ang sarili niya sa Diyos. Amen. Ngayon, kumbinsido ka na ba na talagang mahal mo ang sarili mo? Kasi kung love mo ang sarili mo, dapat hindi mo yan inilalayo sa Diyos. Kasi alam mo na ang kailangan ng sarili mo ay ang Panginoon. Amen? Pero yung mga taong hindi lumalapit sa Diyos, nangangahulugan ba talagang mahal nila ang sarili nila? Kahit sabihin pa nilang, inaalagaan ko ito. Gaya po ng sinagot po ninyo. Tama? Pinapakain nila, pinapaliguan nila. Kaya lang, hindi po yun sapat na masabi mong mahal mo ang sarili mo kung ikaw mismo naman ay hindi mo inilalapit ang sarili mo sa Diyos.
Bakit po natin ito sinasabi? Kasi nasa iyo yung choice. Tama? Amen? Nasa atin ang desisyon. Kahit nga ang Panginoon nag-aalok, minsan nasa atin, sa part natin, kung igagrab natin yung iniaalok ng Diyos. Tulad po ng sinabi ng Panginoong Sus, I am the living water. I am the bread of life. I am the light of this world. Yung mga wording ng Lord na yan, yung mga words ng Panginoon na yan, mga kapatid, yan ay pagsasabi na iniaalok niya ang kanyang sarili sa'yo. Tama po? Amen. Ngayon, part natin yon kung ilalapit mo ang sarili mo sa Kanya. Kayo mga taong nagsasabing mahal nila ang sarili nila, dapat inilalapit mo sa Diyos. Bakit po? Kasi nga po, siya lang ang source ng lahat ng ating pangangailangan. Gusto mo ng kapayapaan, kanino mo matatagpuan? Gusto mo ng pag-ibig, kanino mo matatagpuan? Kung gusto mo ng salvation, kanino mo matatagpuan? Name it, ang lahat ng iyong kailangan. Kaya nga sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kasi bakit po? Lahat ng kailangan ng tao, nasa Diyos. Mapa-spiritual man, even financial, bigayan ng Diyos. Tama? Material na bagay, galing yan sa Panginoon. Lalo na po, ang spiritual na bagay. Yan ay galing sa Diyos. Gusto mo ng kapayapaan? Gusto mo ng kagalingan sa anumang nararamdaman mo? Kanino mo matatagpuan yan? Mayroon ka nang karamdaman, emotionally, hindi ka palalapit sa Diyos? Kung mahal mo ang sarili mo, dahil nakikita mo ang sarili mo na sobra nang nasasaktan, I am broken. Dahil sa kanyang ginagawa, nasasaktan ako. Kung love mo ang sarili mo, bakit hindi mo ilapit sa Diyos? Sa palagay ko naman, nakakarinig ka ng mga salita na nagsasabi sa iyo, na ipinapahayag sa iyo, lumapit ka sa Panginoon kasi siya lang ang may kapangyarihan para bigyan ka ng kapahingahan. Amen po? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kasi sabi po ng Panginoon, mga kapatid, kaya pinapauna po nating sinasabi ito, kasi sabi ni Lord, you shall love your neighbor as yourself. Kaya malaking factor sa buhay natin, na kapag natututunan mong mahalin ang sarili mo, pwede mo na rin o kaya mo na rin mahalin ang kapwa mo. Kaya nga sa kabaliktaran, paano mo maiibig ang kapwa mo na kahit ultimo ang sarili mo, hindi mo kayang ibigin? Amen? Paano mo sa madaling salita, kasi yung definition o yung pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa, dinadala mo sa Diyos. Tama po? Kapag mahal mo ang asawa mo, dinadala mo sa Panginoon. Kaya no wonder, ang mister ngayon ni Sister Eileen nandito ngayon sa atin kasi mahal niya ang mister niya. Tama? Palapakan naman natin ng Panginoon. Hindi nyo ba na-appreciate yun? Amen? Bawat isa po sa inyo ngayon, mga kaibigan ninyo. Yan. Bakit dinadala natin? Mamaya po, mababanggit din po yan kung paano natin maipakita, maipadama yung love natin sa ating kapwa. May mga practical po na bagay na dapat po natin gawin para maipadama natin kasi ang pag-ibig na galing sa Diyos na ipapadama. Tama po? Amen? Kaya nga po si Lord, ang love ni Lord, showy. Diba? Minsan may magkasintahan, minsan nahihiya. Ako minsan po, kapag ginagano ni Sister MJ yung kamay ko, minsan nahihiya ako sa lalo na sa maraming tao. Kasi ayoko yung basta may ganun akong ugali, ayoko. Pero si Lord po, siya po ang Diyos na may pag-ibig na pinapakita niya yung pagmamahal niya sa atin. Kaya showy si Lord. Ngayon kapag naramdaman pala natin yung love na yon, hindi mo ito tawag nito, hindi mo ito na itatago, kundi na ipapakita mo ito. Amen? Mamaya pag-usapan po natin. So ngayon, sabi niya, you shall love your neighbor as yourself. Ang una po, pinaka-importante mga kapatid, makita natin dito sa pananalita ng ating Panginoong Diyos, dapat alam mong mahalin ang sarili mo. Okay? Yun po, ang dapat po nating maintindihan. Kasi nga po, parang domino effect, di ba? Pag once na love mo na yung sarili mo, damay-damay na lahat. Amen? Kasi naramdaman mo yung, ginagawa mo yung love sa sarili mo, tinatrabaho mo yon, pinapakita mo sa sarili mo, then kapag na-appreciate ng sarili mo, hindi ba i-share mo rin yan? Amen? Hindi ba kapag may goodness may good news kang natanggap?
O kung may natanggap kang magandang bagay, hindi ba pinagsasabi mo yon? Dahil sa joy mo, oy, praise the Lord, praise the Lord. Lalo yung mga taga-mundo kapag nanalo sa waiting. Sobrang galak nila. Oy, nanalo ako 5,000. Ay, magpapansit ako mamaya. Di ba? Sa sobrang joy nila. Nalala ko po si tatay noon, siyempre mga unbeliever, hindi natin pinopromote yung sugal. Okay? Hello? O, tinan mo yung katabi mo. Nagwe-waiting pa ba yan? Nagwe-waiting pa naman daw. Waiting kay Lord. Sabi doon, si tatay noon, nanalo sa loto, first time manalo. Nanalo ng 30,000. Yung tatay ko kasi lasinggero, abay pinagsabi doon sa mga barkada niyang manginginom. Siyempre, alam mo naman, may mga kayabangan minsan ng tao. O sige, umutang lang kayo dyan. Sagot ko kasi, nanalo ako Sa Bisaya pa, nagdaog ko sa loto. Nagdaog ko. Yung mga barkada niyang manginginom, walang preno sa pag-utang. Yung utang, mas malaki pa sa pinanalunan. Dahil sobra niyang kasiyahan, kaya ganun yung nangyari. Imbis na kumita, imbis na merong matanggap, ang nangyari, siya pang nagkautang. Diba? Out of joy. Yan ang kagalakan nila sa sanlibutan. Pero sa atin, mga kapatid, yung isang bagay na kapag naramdaman mo, na-appreciate mo, na ibabaha. Anong point ko po doon? Hindi yung point na tumaya tayo sa ganun, ha? Hindi po yun yung point. Ang point po natin, mga kapatid, yung joy na naramdaman mo. Yung saya na naramdaman mo na pwede mong ipagsigawan, pwede mong ipagsabi, pwede mong ipadama sa kapwa mo. At ganun din naman sa ating sarili. Kapag na-appreciate mo yung love na ginagawa mo sa sarili mo, pagpapalaga sa sarili mo, naramdaman ng sarili mo, hindi Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Okay, tuloy po tayo mga kapatid. You shall love your neighbor as yourself. Merong sinabi sa ang Panginoon, ito po ay commandment. Ito po ay utos. Pakisabi pong utos. Sino pong naka-experience ng nangangamuhan? Meron po ditong nangangamuhan, taas po yung kamay. Na meron kang amo, may boss, dati. Ayan, marami po tayo, no? Marami po kayo. Ayan. Sino dito yung mga feeling boss? Okay. Sabi ni Lord, love your neighbor. Yan po ay commandment. Yan po ay utos. Kaya ang pag-ibig sa kapwa ay utos ng Panginoon na dapat nating gawin. Whether you like it or not, dahil ang master mo, ang Panginoon, wala kang ibang gawin, kundi sundin. Amen? Kaya nga po, ang isang meaning po ng, di ba, merong kasing word, merong aral na para ka ma-save, kailangan mong i-declare na si Jesus is Lord over your life. Tama? Amen? Lord over your life. Ano ang ibang term ng Lord? Master. Kung sa pinakababaw pa na salita, boss. Kaya kapag sinasabi nating Panginoon si Jesus sa aking buhay, ibig sabihin, walang ibang masunod sa buhay mo kundi siya. Amen? Kasi Lord siya eh. Hindi lang basta, Lord, Lord, pahinging ganito. Hindi ganon. Kasi pag dineclare natin, kaya nga po ang relihiyon, mali sila sa paunawa nila sa salitang Panginoon. Kasi kung naintindihan nila yung salitang Panginoon o Lord, dapat makikita sa buhay nila nang sinusunod nila yung salita ng Panginoon. Amen? Kasi hindi lang kaya sabi ni Lord sa Matthew chapter 7 verse 21, alam niyo yung salita doon? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Kita nyo, even yung mga taong yun, tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Tama po? Pero hindi nila na-experience yung pagpasok sa kaharian ng langit. Bakit po? Kasi sabi doon, ang gumagawa lamang sa kaluuban ng aking Ama. Ibig sabihin, mga kapatid, tinatawag mo siyang Panginoon, then meron kang obedient. Pinapasakop mo yung sarili mo sa salitang Panginoon. Kasi Lord siya, Master siya. So to love our neighbor is a command. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Kailangan mong mahalin yan. Pakisabi po, kailangan pala kitang mahalin.
Amen? Kahit sa mag-asawa, kahit huwag mong isipin na asawa mo yan, kapwa mo yan. Minsan mabunganga man yan minsan, pero kailangan mong mahalin. Amen? Kasi commandment nyo ng Lord. Amen po. Hello, agree po ba kayo sa akin mga kapatid? Commandment yun. Kailangan pala kitang mahalin. Kahit pag uwi mo sa bahay, na tipong pagod ka, tapos nakasimangot yung misis mo. Brad, wala kang ibang gagawin kundi mahalin Sister Aileen. Commandment ni Lord yun. Amen? Kailangan pala, wala kang magawa eh. Kasi, alipin ka ng Panginoon. Hello? Wala tayong magawa. Kahit hiwalayan man natin, no, Sister MJ? Wala tayong matatakasan kasi it's a command na kailangan nating mahalin ang kapwa natin. Kahit mister mo pa yan, kahit kapatid mo pa yan. Pinapatutos sa atin ng Panginoon na kailangan mo siyang mahalin. Kasi it's a command. Amen. So to love our neighbor is a command. Ito'y kailangang sundin. Pero alam niyo po mga kapatid, ayon nga po sa ating mga aral, itong mga lumipas po ng mga panahon, ang taong nakaranas, yung mga taong hindi nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, wala silang kakayanan na sundin ang salita ng Diyos. Agree po ba kayo sa akin? Ulitin ko po mga kapatid. Yung mga taong hindi nakaranas ng pagmamahal ng Panginoon, hindi po nila kayang sundin ang salita ng Diyos. Kaya nga po mayroong testimony, di ba, nababanggit po natin, na ano ba yan, ang dami namang bawal dyan sa born again. Pagsasabihin mo yung ganito, yung righteousness ng Panginoon, ang dating sa kanila bawal. Bakit naging bawal? Kasi hindi pa nila kayang sundin yung salita ng Diyos. Kaya na ang dapat una nilang ma-experience, yung love ng Panginoon. Bakit? Kasi kung na-experience mo na yung love ng Lord, wala nang mabigat na salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ang salita ko'y magaan. Magaang dalhin. Amen? Maamo. Ibig sabihin, bakit ganon ang pagpapaliwanag ng Panginoon? Kasi yun yung mga taong nakaranas ng love ng Panginoon. Hindi ba kapag mahal mo, lahat ng bagay nagagawa mo? Tama? Sino po dito na kahit pinagbabawalan ng magulang noon na lumalabas pa rin para makita lang niya ang kanyang minamahal? Tumawa si Ruby. Huli ka. Huli ka. Di ba may mga ganun? Minsan, wag kang lumabas. Minsan, umaakyat pa ng bintana para lang makita ang kanyang iniirog. Di ba, noon? Di ko lang si Mami, na-experience po yun, Mami, noon. Oy, ang babait ng mga senyor, ha? Amen? Di ba sa usapin na love, kahit pinagbabawalan ka, kaya nga mayroong mga kasabihan noon, mga, alam niyo po yung mga salitang panliligaw, tatawirin ko ang dagat. Di ba? Lalanguyin ko, susuungin ko ang karagatan, lalakbayin ko ang 7 bundok. Makita lang kita. Meron namang pilosopong sumagot, uy, kulangot mo nga, di mo masundot. Sungkitin ang buwan, ang bituin. Ang daming ganon, nabubuo dahil doon sa emosyon nilang nararamdaman. Kaya anong point mga kapatid? Kapag mahal mo ang Panginoon, magagawa mong sundin ang salita niya. Amen? Kaya to love our neighbor is a command. Commandment yan doon sa mga taong nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Pumalakpak po yung mga nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi mahirap mahalin ang kapwa mo. Kahit pa ang pinakamasungit sa loob ng church. Meron bang masungit dito? Sabi nila kapag asawa daw ng pastor, masungit eh. Hindi, ay wala dito yon. Nasa iba. Sabi nila ha. Sa kanila lang yun. May kilala kong ganun. May kilala kong ganun. Gusto niyo banggitin ko yung pangalan? Wag, bawal yun. Wag. Baka puntahan tayo eh. Sugurin tayo. Okay. So to love our neighbor is a command. Commandment yan doon sa mga taong nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Kaya makita nyo, the foundation of loving others, alam niyo po kung ano yung pundasyon para maipakita natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa? Ang pundasyon po ng bawat mananampalataya ay yung pag-ibig ng Diyos na naranasan nila. Kasi hindi mo, sa madaling salita, hindi natin kayang mahalin ang kapwa natin kung tayo mismo hindi nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Kahit ang
Pinaka-iinisan natin. Kahit yung inaaway tayo, hindi natin magawang mahalin kung ikaw mismo hindi nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Kaya makita nyo, maraming mananampalataya na despite sa kanilang naranasan, yung iba nga po, may mga testimonya kahit anak nila ginahasa, anak nila pinapatay, pero ano ang pinoprofess nila? I forgive you. Si Charlie Kirk, di ba, pinatay, pero yung asawa niya, I forgive you. Amen? Bakit nasasabi nila, I forgive you? Bakit? Kasi po, sila mismo na-experience nila yung love ng Panginoon. Kaya hindi nila pwedeng masabi na, I forgive you. I love you kung sila mismo hindi nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Agree po ba kayo sa akin, mga kapatid? So God's love for us is the foundation of loving others. Romans chapter 5 verse 5. Na ang pag-ibig ng Diyos ibinuhos sa ating mga puso through the Holy Spirit. Kaya sa madaling salita, kaya mong mahalin kahit yung taong nakapanakit sa iyo. Kasi bakit? Yung love na yon nakaupo sa trono ng iyong puso. Naniniwala po ba kayo? Hindi natin kayang ibigin yung kapwa natin kung wala yung love na inilagay ng Diyos sa ating puso. But thank God, praise the Lord, not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Kaya naman, naiibig natin ang ating kapwa. Amen? Napapadama natin yung pag-ibig po natin sa kanila, mga kapatid. God's love for us is the foundation of loving others. Then si Jesus, ang ating Panginoon, nagbigay ng magandang halimbawa. Actually, siya po ang nagpaumpisa ng salitang pag-ibig. Amen? Kaya nga hindi nabuo yung New Testament kung siya mismo hindi niya pinakita ang pagmamahal niya sa ating lahat. John 3:16, sabayan niyo ako. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Jesus demonstration of love on the cross. John 15 verse 13. No man has love greater than this, that a man lay down his life for his friends. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig na ito, maliban sa isang tao na ibigay ang kanyang sarili para sa kanyang mga kaibigan. At yung mga kaibigan na yon, tayo po yun. We are the friends of Jesus. Amen? Kung paanong sinabi niya kay Abraham na friend of God, tayo din po, mga kapatid, we are the friends of Jesus. Amen po ba? Yun po yun, mga kapatid, yung ginawa ng ating Panginoong Jesus na hindi malilimutan. Kaya nga po, mayroong exhortation ng Wednesday. Hindi ko po nakakalimutan yon ni Brother Ronald, di ba? Na lagi po nating tumawa agad si Sister, lagi nating alalahanin yung pag-ibig ng Diyos. Kahit short pero very powerful, mga kapatid. Lagi nating alalahanin yung pag-ibig ng Panginoon. Amen? So ito yung halimbawang ibinigay ng ating Panginoon. Kasi po, tama naman, kasi kung hindi nagbigay ng halimbawa ang ating Panginoon, wala tayong susundan. Tama? Wala tayong example na tatahakin. Ibig sabihin, yung love na ito'y sacrificial at without condition. Sacrificial o unfeeling love. Tuloy-tuloy po yung pag-ibig na ito, mga kapatid. Ito yung example na iniwan sa atin ng ating Panginoong Kristo in John 15 verse 13. Ulitin ko lang. No man has love greater than this, that a man lay down his life for his friends. So now, tuloy po tayo, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, love your neighbor as yourself. Paano? Paano natin maipapakita yung pag-ibig natin sa ating kapwa? Paano natin maipapadama? Kasi sabi natin kanina, ang love ni Lord ay showy. Showy mag-love. Showy yung love ni Lord. Tama po? Pinapadama, pinapakita. Ngayon, ang question ngayon sa atin bilang isang mga tagasunod ni Kristo, paano po natin maipapakita sa kapwa natin na mahal natin sila? Sapat na ba yung sabihin mong, I love you? Sapat na ba yung sabihan natin sa sila na mahal kita? Okay? 1.
Paano natin maipakita na mahal natin ang ating kapwa? Number 1, naranasan mo na bang ipag-pray ang kapwa mo? Naipag-pray mo na ba ang kapwa mo, kapatid? Nilid ka na ba ng Panginoon na ipag-pray mo kahit hindi mo minsan kaano-ano? Minsan napadaan ka lang sa kanto tapos nakita mo siya na naramdaman mo lang na parang gusto mo siyang ipag-pray. Na-experience nyo ba yon? Kahit hindi mo naman kilala. Even sa Facebook, alam nyo po, may kaka-scroll mo, minsan meron kang nakitang nangangailangan, kahit hindi mo kaano-ano, minsan nililid kang ipag-pray sila. So number 1, para maipakita mo na mahal mo ang kapwa mo, ipanalangin mo sila. Pray for them. Kasi hindi lahat ng tao nagpe-pray sa kanilang kapwa. Yung mga tao lamang, especially tayong mga Kristiyano, tayong mga born-again Christian. Kasi kailangan natin isama yung born-again Christian. Kasi marami rin nagkiklaim na Christian but they are not born again. Kaya kailangan natin isama yung born again, ibig sabihin yung mga taong binago ng Diyos. Sila yung mga totoong Kristiyano. Kasi pwede natin sabihin, sabi nga po ng lingkod ng Panginoon, pwede nilang i-claim ang Christian, pero they are not the followers of Jesus. Kaya kung nagtataka kayo, bakit meron kasing question doon sa Facebook? Yung itanong mo kay, alam nyo na yon. Bakit kailangan pang sabihin, born again? Christian na nga, may born again pa. Pag sinabing Christian, yun ang sabi niya, kapag sinabing Christian, automatic na yun, tagasunod ni Kristo. Tama naman, kasi totoo yun na sa Bible. Pero tingnan nyo, sila po ay totoong tagasunod ni Kristo. Pero ngayon kasi, pwede kang mag-claim na Christian, pero tingnan mo naman yung buhay. Hindi makita yung buhay ni Kristo. Tama po? Hello, amen? Ganon tayo dati. Sinasabi natin Kristiyano tayo, pero napakalayo ng buhay natin sa sinasabi natin we are Christian. Amen? Hallelujah. Okay. So number 1, para maipakita mo, maipadama mo sa kapwa mo na mahal mo sila, you need to pray for them. Ipag-pray po natin sila. Kasi po ito po yung pagpapakita as an expression of love to them. Hindi naman tipong kailangan pa nating sabihin sa kanila, oy, pinagpe-pray kita. Kahit hindi na yon, tama? Kahit sa personal mo na lang, hindi na kailangan pang i-acknowledge mo sa kanila, i-inform mo sa kanila. O pwede mo rin namang i-inform sila, pero pwede rin sariliin mo na lang. Amen? Na kahit hindi mo na kailangan sabihin, pinagpe-pray kita, pero sa kasi minsan sinasabing, oy, pinagpe-pray kita, pero hindi naman pinagpe-pray. Tama? Mas mainam na yung ginagawa kaysa naman sinasabi lang. Oh, pagpe-pray kita, halimbawa may prayer request, praying for you. Ang tanong, pinag-pray mo ba talaga? Hello, amen? Ito yung mga bagay po mga kapatid na kailangan natin bigyan ng pansin. So number 1, praying for them. Napakalaga, napaka-importante. Sino-sino ang dapat ipag-pray? At anong klaseng prayer ang dapat lumabas sa bibig natin? Yung pagdating ba sa salitang prayer, yung word na prayer o yung ginagawang panalangin, yan ba ay merong pinipili? Ay, ito mabuti sa akin, pagpipray ko to. Uy, salamat, binigyan ako nito, Sister Rachel, salamat sa treat. Christmas ngayon, wow. Nagpaparinig. Uy, Christmas ngayon. Ito, maganda to. Pagpipray kita. Paano naman yung mga gawa sa'yo ng masama? Pagpipray mo ba? Sabi ko nga nung Wednesday, siguro pinagpipray, pero iba yung prayer. Sana masagasaan sila. Lord, sana masagasaan. Lord, sana magkasakit. Kaya dito, kahit nailagay natin yung word na prayer, pero dapat alam mo yung tamang panalangin. Halimbawa, Sister Leah, nasaktan ka. Nasaktan ka kasi minsan, hindi natin napapansin na yung prayer natin out of our emotion. Di ba? Kaya minsan, imbis na blessing ang lumabas, sumpa. Pwede yun, amen? Nangyayari po yung ganon. Nasaktan ako, Lord.
Lord, parang sana Lord, maranasan din niya ang naranasan ko, Panginoon. May mga ganon. Nasaktan ako, sana Lord, mahulugan siya ng bunga ng niyog. Nagpe-pray pero maling prayer. Ang sabi ng Panginoon, pray for them who despitefully use you and bless them. Pray and bless them. Ano ba yung word na blessing? Ano ba yung word na bless? Ibig sabihin, magaganda yung sabihin mo sa kanila. I-declare mo sa kanila ang magandang salita. Lord, bless them. Lord, protect them. Di ba si Lord, binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon eh. Kahit na dun sa kamatayan niya sa krus, ang sabi ng Bible, ang bibig niya, hindi nagbitaw ng daya sa kanila o masama sa kanila. Anong sabi ng Lord? Lord, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Si Lord na yun dapat si Lord yung mas may karapatan na magsalita ng course doon sa mga taong naging dahilan kung bakit siya napako. Kasi alam niya sa sarili niya, wala siyang kasalanan. Tama? Minsan ganun tayo, unfair, wala naman akong ginagawang masama, yun pa ang ginagawa sa akin. Ngayon, ano yung lalabas sa bibig mo? Blessing pa ba o curse? Si Lord po, mas lalong may karapatan na dapat magsalita. Lord, sumpain mo sila. Lord, patayin mo sila. Ama, gunawin. Lord, lipulin mo sila, Ama. Pero si Lord hindi ganun. Dahil ang Diyos po natin punong-puno ng pag-ibig. Amen? Ang Panginoon natin punong-puno ng pagmamahal. Alam niya ang layunin kung bakit siya kailangan niyang harapin yung kamatayan sa krus. Alam niya yung purpose kung bakit siya nandito sa mundo. Alam niya ang dahilan kung bakit kailangan niyang harapin yung kamatayan sa krus. Kaya naman, kahit may pagkakataon siyang pagsalitaan ng masama, yung mga taong naging dahilan kung bakit siya napako sa krus, hindi siya nagsalita ng ano paman. Ang sabi niya lang, Father, forgive them, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So number 1, praying, ang pananalangin sa ating kapwa ay isang gawang ng pag-ibig. Pagpapakita ng pag-ibig sa kanila. Then, dapat alam mo kung ano yung dapat na ipinagpipray sa kanila. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Din pangalawa, mga kapatid. Galatians chapter 6, verse 10. Sa usapin ng paggawa sa mabuti, sino lang po ang dapat nating gawan ng kabutihan? Kaya nga, kung mayroon tayong pagkakataon, sabi ni Apostle Paul, kaya nga, kung mayroon tayong pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa bawat isa. Magsigawa tayo ng mabuti, lalo na sa mga nasa sambahayan ng pananampalataya. Galatians chapter 6 verse 10. Pangalawa, paano maipakita na mahal natin ang ating kapwa? By doing good to them. Paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti sa lahat ng tao, at sabi pa niya, lalo na sa sambayanan ng pananampalataya. Tingnan mo ulit yung kapwa mo. Katabi mo ngayon. Kapamilya mo ba yan? Tinuring mo bang pamilya yan? Kasi kapag hindi natin tinuturing pamilya ang bawat isa, ang hirap mong gawa ng kabutihan yan. Di ba sa biological, tama ba na term? Biological na family, kahit inis na inis ka na sa kapatid mo, pero hindi mo pa rin matiis. Kasi kapatid mo yan, tama? Ganun po ako eh. Kahit may mga kapatid akong kinaiinisan ko talaga, kasi para nang may mga sungay na nanunuwag na, pero kapag nagre-request pa rin, nandoon pa rin yung damdamin mo sa kanila. Kasi kapatid mo pa rin sila. Ginagawan pa rin natin ang kabutihan. Kasi pamilya yan. Tama po? Hello? Amen? Kapamilya mo sila. Kailangan pa rin gawa ng kabutihan dahil pamilya mo sila sa laman. How much more tayo? Pagdating sa langit, sabi nga mga kapatid, kiso pamilya mo yan sa laman, pero kung hindi nila tinanggap si Kristo, pagdating sa langit, ang magkikita-kita yung mga taong tumanggap kay Kristo. Amen. Kaya yung totoong pamilya, ito, totoo po talaga to. Ito talagang totoo. Yung totoong pamilya, tayo. Amen.
na tumanggap kay Kristo. At sabihin ko po sa inyo, kasi experience natin, yung katabi mo ngayon, minsan hindi mo nagugustuhan ang ugali niyan. Tama? Pero hindi ibig sabihin na hindi na yan bahagi ng pamilya. Pamilya mo pa rin yan. Hello? Minsan, yung nasa harapan ng upuan, minsan kinaiinisan mo yan. Kasi may mga ugali, minsan kasi minsan hindi tayo, di ba, hindi natatanggap. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo yan pamilya kasi tinanggap din niya si Lord. Pamilya mo yan. Kaya sabi dito, kung meron ka mang gagawa ng kabutihan, lalo na. Kaya nga, kung mayroon tayong pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa bawat isa, magsigawa tayo ng mabuti, lalo na sa mga nasa sambahayan ng pananampalataya. Ibig sabihin, yung tayo na magkakapatid sa Panginoon. Tayong mga nagsama-samang nagpupuri sa Panginoon. Amen? Minsan hindi ako gusto ni Sister Rachel. Minsan hindi ko siya gusto. Pero hindi ibig sabihin na parang hindi mo na siya pamilya. Pamilya pa rin yan. Kapatid mo pa rin yan sa Panginoon. Amen? Kaya alam niyo po, sabi nga po, minsan ang mga magkakapatid kapag nag-aaway, parang away kapatid. Minsan magkagalit ngayon, pero kinabukasan nagkakabati. Di ba may mga ganong tagpo? Minsan magkagalit kayo ngayon, tapos kinabukasan bati na rin kayo. Pwede bang sa spiritual ganun din? Dapat higit pa eh. Ang problema kasi sa atin, mga Kristiyano, mga kapatid sa Panginoon, nagkikimkim ka ng sama ng loob. Ginagawa mong personal ang bawat issue. Huwag mong gawing personal para makamove on ka kaagad. Hello! Ang sabi ng Lord, kapag galit ka, huwag mong palubugin ng araw. Bakit kasi hindi mo ginagawang personal ang bawat issue? Kung may usapin sa church, huwag mong gawing personal. Problema, ginagawa mong personal. Kaya naman, ang nangyayari, kinikimkim mo yan. Lumipas ng 1 araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw, 1 linggo, 1 buwan, hanggang 1 taon ng hirap. Andun pa rin, sama ang loob, galit. Agree po kayo mga kapatid? Kasi na-experience natin yan. Nararamdaman natin yan. But praise the Lord, tinuturuan tayo ng Panginoon. Kaya nga rin po natin napipreach kasi na-experience natin yan. Kaya lang, ang kagandahan lang, hindi tayo nag-stay sa ganong pakiramdam. Kasi hindi yun gusto ng Diyos. Hindi porkit kinaiinisan mo, mananatili ka nang naiinis sa Kanya habang buhay. Na yung tipong makita mo lang sa kanto, abay, tumataas na yung kilay mo. Makita mo lang may bagong bag, kala mo naman, bili niya, inutangan lang naman. Amen? Napaka-bitter. Napaka-pait. Makita mo lang yung kapitbahay mo, may bagong ref. Ay, siguro nag-renew yan sa Mumbai. Di ba? Ang bitter, hindi marunong matuwa sa kung anong naranasan ng kanyang kapwa. Yun ang bitter, mapait. Kung anong yung achievement ng kapwa niya, hindi siya natutuwa. Lagi siyang may salitang negative. Siguro may lalaki yan. May kabit yan. Di ba? Bitter, hindi marunong maka-appreciate sa mga achievement ng kapwa nila. Napakapait. Pakisabing wala yan dito. Wala dito yan. Ulitin mo, wala yan dito. Amen? Tingnan mo nga, silipin mo nga yung kaalitan mo. Tanawin mo lang, hindi ko titingnan. Wala. May nakita akong tumilikod eh. Diba? Merong kanta, limutin na, tapusin na. Ano yung karugtong nun? Tayo'y magkaisa. Kinakanta lang natin, tapos may sama pala ng loob. Limutin na. Yung mga ganon, experience mo, tapusin na. Tayo'y magkaisa. Minsan hindi na kumakanta kasi nararamdaman niya, meron pa siyang sama ng loob sa kapatid niya. Ang gigigil. Mamaya ka lang, pag-uwian natin. Hallelujah. Sabi ni Paul, sinong may sabi? Sinong may sabi? Hindi si Bishop. Hindi si Pastor. Si Apostle Paul. Sinong apostol natin? Si Apostle Paul. Ang apostol ng Hintel, si Paul. Okay? Sabi rito, magsigawa tayo ng mabuti lalo na sa mga sambayanan sa pananampalataya.
Yung word na ito, hindi ito nagbabago kung meron kayong alitan kahapon. Same pa rin ito. Yung nagbago lang, yung pakiramdam mo. Tama po? Yung word na ito, same pa rin. Balik-baliktarin mo yung Bible, ganun pa rin ito, di nagbabago. Hindi ito makikikompromiso sa nararamdaman mo. Ang nagbabago lang yung nararamdaman natin. Hindi porkit naiinis ka na sa kapwa mo, o may sama ka ng loob sa kapwa mo, hindi mo natatanggapin yung salita na ito. Minsan pinapasinungalingan na ng mga taong merong nararamdaman. Kaya kapag naririnig na nila yung pangaral na katotohanan, ang dating agad sa kanila, ay, masama. Manan. Daita talaga, syakmanan. Syakmanan. Awanan. Hanak agimong. Agpreach manin ni Bishop, syakmanan. Tataya. Makapailokano niya. Won talaga. No talaga totoo, makapailokano. Ay, nagmayatan. Magsigawa tayo ng mabuti lalo na. Tingnan mo ulit yung kapwa mo, yung katabi mo ngayon, tingnan mo. Kung meron ka mang gagawa ng kabutihan, yung katabi mo ngayon, huwag mong pagdamutan. Hindi man yan nag-react sa post mo, gawan mo pa rin ang kabutihan. Nag-selfie na nga ako. Wala man lang reaction, wala man lang nag-heart react. Gawan mo pa rin ang kabutihan yan. Amen. Hello! Woo! Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. So sa madaling salita, hindi usapin dito yung nararamdaman natin. Ang usapin dito yung nararamdaman ng Diyos. Hindi dito usapin yung Lord, ganito kasi ganyan. Kasi minsan, alam nyo po, minsan, kapag nag-rely tayo sa pakiramdam natin, minsan yung word nawawala ng effect sa buhay mo. Tama? Minsan nagbabounce. Ay, hindi makapenetrate sa heart mo kasi nag-rely ka doon sa pakiramdam mo. Kaya pagdating sa'yo yung truth, kahit truth na, kahit salita na ng Diyos, hindi makapenetrate kasi ang nag-overflow sa'yo yung nararamdaman mo. Kaya nga sabi nga po natin kanina, balik-balik ta rin mo man yung Bible, yung salita ganon pa din. Hindi nagbabago. Ang nagbago lang yung pakiramdam mo. Anong gawin? Anong gagawin? Pag-pray mo yung sarili mo. Kasing makakatulong niyan, Diyos lang. Lord, ayoko nito. Isurrender mo na sa Lord. Isuko mo na kung may hinanakit ka, kung naalaala mo pa. Ang dami ng aral dito, amen? Wag nang alalahanin pa ang lumipas, pinauna na ng Lord eh. Ang problema, wala kang ginawa. Hindi mo sinuko kay Lord. Narinig mo yung word, pero wala kang gawang ginawa. Dapat ang ginawa mo, Lord, totoo ito, Lord, I lay down. Yeah. Tagalugin na lang na, Lord, sinuko ko sa iyo. Lord, ayoko nito, Panginoon. Alam mo, ang Diyos may malaking magagawa kung ikaw mismo nagsuko niyan. Kasi si Lord, inihingi niya rin yung permiso mo. Di ba parang laruan, si Abiel, kapag agawan mo ng laruan yan, iiyak yan. Si Adiel, si Ula, pag agawan mo ng laruan yan, iiyak yan. Maliban na sila mismo ang magbigay sa'yo, hindi yan iiyak. Ganon din tayo. Kung nasasaktan ka na, kung meron kang hinanakit, kung meron kang kapaitan, isuko mo sa Diyos. Lord, sinusuko ko sa iyo, ayoko nito, Panginoon. Alam mo, ang mahihirapan, hindi ang kapwa mo, ikaw lang din. Kapag may bitterness ka, kapag may sama ka ng loob, ang kala mo, ang mahihirapan yung kapwa mo, hindi, ikaw. Kasi bakit? Wala kang kasiyahan. Wala kang joy. Makita mo lang Sister Margel, na nakaayos yung kilay, pag may kapaitan ka sa kanya, hindi ka matutuwa. Di ba? Ganon ang problema sa mga taong may sama ng loob. Akala nila, ang maapektuhan yung kapwa nila, hindi pala sarili nila. Amen? So, paano maipakita mga kapatid? Ang bilis ng oras natin. By doing good to them. Paggawa ng mabuti sa kanila. Huwag nating kalimutan. Mamaya, kung meron kang makitang may kaalitan, gawan mo pa rin ang kabutihan yan. Ngitian mo, batiin mo. Sister,
Morning. Sister Irene, good morning! Parang si Bishop Magiliw. Diba? Hey, praise the Lord, good morning! Diba? Ipapakita mo yung pag-ibig mo sa kapwa mo. Sister MJ, good morning! Diba? May mga ganun mga kapatid. So, kailangan natin gumawa ng kabutihan mga kapatid. Yun po yun mga kapatid. Kung gagawa ka man ng kabutihan, lalo na sa kapwa mo mananampalataya, huwag mong pagdamutan. Huwag mong pagdamutan. Kung anong ginawa mo sa lingkod ng Panginoon, sa kapwa mo, ginagawa mo yan sa Diyos. Di ba? Sabi ng Lord, Lord, kailan ka ba nabilanggo nung hindi kita, para masabi mong hindi kita dinalaw? Panginoon, kailan ka ba nagutom nung sinabi mong hindi kita pinakain? Kailan ka ba nauuhaw nung sinabi mong hindi kita pinainom? Anong sabi ng Panginoon? Ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. Kaya kapag damutan mo yung kapwa mo, ang pinagdadamutan mo, hindi lang yung kapwa mo, kundi si Lord. Kapag ang pinagkaitan mo ng tulong, yung kapwa mo, hindi lang yung kapwa mo ang pinagkaitan ng tulong, si Lord. Tandaan natin yon. Amen? Kaya sabi ni Paul, whatever you do, do it for the glory of God. Meron pa siya sinabi, pag gagawa kayo ng kabutihan, huwag ninyong isipin na dahil sa tao, kundi dahil sa Panginoon. Kaya ano man ang gawin natin, dahil sa Panginoon. Hindi dito usapin na meron kayong alitan, may sama, inis. No. Gumagawa ka ng kabutihan dahil yun ang sabi ni Lord. Amen po? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Pangatlo, siyempre hindi po nawawala ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kapag mahal mo ang kapwa mo, ibabahagi mo ang salita ng Panginoon sa kanila. Yun po ang ginagawa ng mga pastor, mga kapatid. Nag-share ng gospel. Hindi lang pastor, kundi kayo, tayo, nasa congregation, bawat believer, meron tayong nasa heart natin ang mag-share ng gospel. Amen? Mag-share ng word ng ating Panginoon. Sharing the gospel or warn them. Not in the form of condemnation, but in love. Pagpapadama ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasalita ng salita ng Diyos. Then sa Corinthians chapter 13, laging nababanggit, kapag meron kang pag-ibig, hindi ka natutuwa sa kalikuan. Kaya huwag kayong magtaka mga kapatid. Baka minsan kasi ganito eh. Namimisinterpret yung sumasaway, dahil ang ginagawa niya ay masama, namimisinterpret niya, nakala niya hindi na love yun. Samantalang doon sa Bible, Corinthians 13, basahin nyo ha, yung love, hindi natutuwa sa kalikuan. Kaya kapag nakita kang mali ang buhay mo, kailangan mo talagang sawayin. Alam nyo po, ang pastor din may malaking pananagutan. Tingnan nyo, sa Ezekiel. Pananagutan ng mga lingkod ng Panginoon kapag hindi niya sinalita ang salita ng Diyos na kahit alam niyang masama na yung buhay. Kasi accountable po ang mga lingkod ng Panginoon. Kaya pagdating dito sa preaching, akala nyo, totoo yung sinasabi kasi yun po ay pagtatama, pagtutuwid. Kasi responsibilidad ng mga pastor ang kaluluwa ng mga tinuturuan. Kaya kung love kayo, kasama talaga dyan, mga kapatid, yung salita na tinutuwid tayo. Minsan kasing hirap sabihin tinatama. Di ba? Tinutuwid. Kasi love ka. Wag nating isipin na, oy, pinipersonal ako. No. O sige, pinipersonal ka. Hindi ng pastor. Pinipersonal ka ng Diyos. Diyos mismo ang nagsasalita sa pamamagitan ng isang lingkod para salitain ang salita ng Panginoon. Kaya kapag mahal natin yung kapwa natin, binabahagi natin yung salita ng Diyos. Nung nakarang araw po, siguro may nabalitaan po kayong vulcanizing na naputukan dyan sa gilid ng sementeryo. Di ba, ang pangalan po ng Junald, kasi pumunta dyan. Actually, ano po yun, customer ko na yun dyan sa tindahan. Nung malakas pa siya, nung wala pa siyang Kaya nung pumunta siya dyan, na bindan na yung katawan niya, ay yung paa niya,
Kasi na-confine po siya sa hospital, ayon po sa kanya, 1 buwan sila sa region. Siyempre tayo naman, dahil mahal natin ang kaluluwa niya, siniran po natin ng gospel. Siniran po natin yung word ng Panginoon na despite sa ganong sitwasyon, may dahilan ang Lord. Marahil tinatawag ka ng Panginoon. Parang ginigising lang yung damdamin mo para lumapit ka sa Diyos. At to make the story short mga kapatid, na ipag-pray po natin siya. At alam niyo yung puso niya, minsan kasi pag may mga problema, open na open yung heart . Kaya tayo na yon talaga, maramdaman mo, para siyang nakangangaba. Ganon na lang siya. Parang container na handang buhusan ng tubig. Ganon yung pakiramdam ko sa kanya. Kaya nang humihingi po siya ng Bible pala, Bishop, may Bible pa tayo. Bigyan po natin ng Bible. Puntahan ko po dyan po lang bahay nila . At ano pang gagawin ng Panginoon sa kanya. So yun po yun, dahil mahal natin yung kapwa natin, sinishare po natin yung gospel. Then, bilisan ko lang po ito mga kapatid. Pang-apat, invite them to come to church. Minsan kasi wala tayong kakayanan para mag-share. Tama? Kaya ang ginagawa natin, ay, tara, punta tayo. Di ba? Yung mga kamag-anak natin, yung asawa ninyo, yung mga kapatid ninyo, minsan kinukulit natin. Si Pastor Merna po, dala ng kakulitan ni Pastor Tito. Kasi si Pastora Merna, El Shaddai. Doon po siya nag-i-El Shaddai, yung baliktad pa yung payong, ibaliktad yung payong. Ganon pa sila noon. Dahil si Pastor Tito, purihin po ang Panginoon, testimonya, naalala ko lang po ngayon. Dahil sa kakulitan, kasi testimonya rin naman ni Pastora Merna, nung pastor din po natin doon sa Biliran, JBSG rin po. Dahil sa kakulitan, sige nga, dahil ang kulit-kulit mo, sinubukan niya. Nandun na po kayo, Bishop, no? Kayo po yung nag-minister din po, no? Isang beses lang po siyang umaten sa gawain na yon. Grabe yung naranasan niya sa Panginoon. That time. Kaya hanggang ngayon, nanatili pa rin siya sa Panginoon. Na-experience niya yung presence ng Lord. Kaya yung pag-invite natin sa mga mahal, kakilala natin, ay pagpapakita rin yan ng pag-ibig mo sa kanila. Kaya huwag tayong magsawa na i-invite sila. Kasi mahal mo yan . Di ba kapag mahal mo, hindi ka nagsasawa? Tama? Hindi nagsasawa. Kaya sabi doon, love beareth all things. Pag mahal mo, hindi ka nagsawa, talagang nandun yung pangungulit mga kapatid. So, tuloy po tayo mga kapatid. Bakit kailangan mahalin ang kapwa? Pwede namang hindi na lang. Di ba? Ba't kailangan ko pang mahalin ang kapwa ko? Bakit pwede namang hindi na lang? Anong pakialam ko? Di ba? Dahil po mga kapatid, ang pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal sa Diyos. Hindi mo masabing mahal mo ang Diyos kung mismo ang kapwa mo hindi mo kayang mahalin. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa atin sa 1 John chapter 4 verse 20? Pagkat ang sino man na hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi umiibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Paano natin masabing mahal kita, Panginoon, kung mismo yung kapwa mo, hindi mo kayang mahalin? Kaya dito, bakit kailangang mahalin ang kapwa? Dahil ang pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, I love you, kung ang kapwa mo naman, hindi mo kayang mahalin. Parang paimbabaw, hypocrisy. Sabi ng Lord, paano mo maiibig yung hindi nakikita, kung mismo yung nakikita, hindi mo kayang mahalin? Di ba? Yung nakikita mo nga, hindi mo maibig, yung hindi pa nakikita. Sino yung nakakita na sa Diyos? Taas yung kamay, yung nakakita na sa Panginoon. Wala pang nakakita sa Diyos. Tama? Tayo. Pero nagmamahal tayo sa Diyos. Ngayon, kung mahal natin ang Diyos, mahal mo rin yung kapwa mo. Hello? Amen? Sabi dito, ba't kailangan mahalin ang kapwa? Ang pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal sa Diyos. Kasi sabi nga, ang tao, yun yung representante ng Diyos. Amen? Nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. Oh, much more yung hindi nakikita. Pangalawa, mga kapatid, bakit kailangan mahalin ang kapwa? Pangalawa, sa pamamagitan natin, na ipapadama ang pag-ibig ng Diyos. Yun po yung sinasabi ko. 2 Corinthians chapter 5 verse 20, we are ambassadors for Christ. Meaning, tayo po ay representante ni Kristo dito sa mundo. Kaya bakit kailangang mahalin ang kapwa? Dahil sa pamamagitan natin, sa pamamagitan mo,
Pwede mong maipadama ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa mo sa pamamagitan mo. Pwede kang gamitin ng Diyos na maipadama yung love ng Panginoon sa kapwa mo. Tama? Sabi nga natin kanina ang Diyos kasi merong ginagamit. Kayong bungad natin mga kapatid, lead by the Holy Spirit, na appreciate natin yung ginagamit ng Diyos. Kasi hindi natin pwedeng ma-appreciate kung gaano kabuti ang Panginoon kung wala siyang gagamiting tao. Tama? Bawat isa sa atin may ginamit ng Diyos. Wala tayo ngayon kung walang ginamit ang Diyos. Kaya dito, bakit kailangang mahalin yung kapwa mo? Dahil sa pamamagitan natin, tayo po mismo, sarili ko. Ako nagsasalita ako, nagpipreach ako, pero ang iniisip ko, sarili ko mismo. Hindi kayo. Ganon din naman po kayo, kung nakikinig kayo, ang isipin ninyo, yung sarili nyo mismo. Kayo mismo, individual tayong gagawa. Minsan kasi may ganito sa loob ng church may naisip lang ako. At may narinig kasi ako noon. Merong isang sister na umattend. Okay. Tapos yung sister na ito, merong kaalitan na kapwa niya sister. Siya umattend. Yung kaalitan niya na sister, absent. Tapos yung topic ni pastor ay sakto doon sa problema nilang dalawa. Ngayon, ang dating sa kanya, habang nagpipreach si pastor, ang iniisip niya, ay sayang, wala dito si sana natamaan siya. Tama kaya yon? Sayang, sa kanya pa naman to. Minsan kasi may ganun tayong damdamin. Kapag may kaalitan ka, parang ang dating lahat ng pangaral na galing sa Biblia para sa taong yon. Nakalimutan mo. Kaya ka nandito kasi para sa'yo yun. Hindi para yun sa iba, para sa'yo yun. Di ba minsan may prayer, Lord, baguhin mo sila. Hindi mo ba alam, baka ikaw ang binabago ng Diyos. Di ba may testimonya si Pastor Belen? Na yung prayer niya ganon, para, Lord, baguhin mo sila. Pero, na-inexpress sa kanya ng Holy Spirit, nag-minister sa kanya, na ang binabago pala ng Diyos, yung sarili niya mismo. Kaya ganon din sa loob ng kongregasyon, sa loob ng church, kung meron mang tema o topic o salita ng Panginoon na parang iniisip mong para sa Kanya lang, bigo ka na ma-receive yung tamang kapahayagan na para sa'yo. Kasi nangyayari, lumalabas lang. Tama po? Amen? Agree po kayo sa bagay na yun, mga kapatid? Amen? So sa pamagitan natin na ipapadama ang pag-ibig, we are ambassador for Christ. We are the representation of Jesus Christ in this world. Pwede kang gamitin ng Diyos para maipadama sa kapwa mo yung pagmamahal ng Diyos. Hindi ba noon po, kapag tayo po'y nagbabahagi ng salita ng Panginoon sa ating kapwa, ako po based on my experience, kahit wala akong gaano pang alam patungkol sa salita ng Diyos, pero kung ano yung naranasan ko sa Diyos, yun yung binabahagi ko. Alam mo, napakabuti ng Panginoon kasi kahit makasalanan ako, minahal ako ng Lord. Na-experience ko kasi yun, yung goodness na yun, yung love na yun. Kaya kahit wala akong alam na Bible verse, pero dahil sa experience ko yun, sa presensya ng Panginoon, yun ang naibabahagi ko. Kaya dito mga kapatid, pwede kang gamitin ng Diyos based on your experience na naranasan mo sa presensya ng Diyos. Amen? Hello? Amen? Praise the Lord. Pangatlo mga kapatid, bakit kailangang mahalin ang kapwa? Pangatlo, sabi dito sa John chapter 13 verse 35, sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat ng tao na kayo, pakisabing tayo, na tayo ay mga alagad ni Kristo kung magmamahalan kayo. Kaya pangatlo, kapag minahal mo ang kapwa mo, deklarasyon sa mundo na tayo ay tagasunod ni Kristo. Kahit hindi mo na kailangang sabihin, I am born again, I am follower of Jesus. Kasi according to the Word of God, kung nagmamahalan tayo, deklarasyon pala sa mundo na tayo tagasunod ni Kristo. Kaya makita nyo, kung tayo ang nag-aaway, anong mga positive words na, may positive words ba na tayo mapapakinggan? Mga feedback na galing sa tao, kung tayo nag-aaway-away? Lalo na kapag may problema sa church, nagsumbong ka sa iba. Anong feedback nila? Anong comment nila? Positive ba?
minsan negative. Amen. Kaya sabi dito, kung nagmamahal, kung minahal natin yung kapwa, lalo na tayo, na nagmamahalan tayo, deklarasyon pala yan sa mundo na tayo'y alagad ni Kristo. Pero kung nag-aaway-away tayo, masasabi ba natin tagasunod tayo ni Kristo? Ang sabi ng Bible, siya ang Diyos ng kapayapaan. Hindi siya Diyos ng kaguluhan. Kaya kung may kaguluhan sa loob ng church, hindi yan galing sa Diyos. Hello? Kaya kung anumang na-experience natin, gawa ng demonyo yan. Amen? Kaya kahit hindi natin kailangan sabihin, I am born again. Di ba yung INC? Meron silang proud. Di ba? I am proud to be INC. Dinideclare nila, pero totoo kaya yon? Amen? Sa atin, hindi natin kailangan sabihin that I am ganito. Yes, sa sarili mo, you are proud. Kasi nakilala mo ang Panginoon. Amen. Ang point po dito, mga kapatid, dito po, sa pangatlong na isulat po natin, mga kapatid, deklarasyon sa mundo na kahit hindi mo na kailangan sabihin, I am born again, ipagsisigawan mo, hindi na kailangan. Sa pamagitan lang ng pagmamahal mo sa kapwa mo, sinasabi mo na rin, tagasunod ako ni Kristo. Amen? Kaya kung gusto natin i-declare sa mundo that we are the followers of Jesus, simulan mo nang mahalin ang kapwa mo. Simulan mo nang ibigin ang kapwa mo, mga kapatid. Hallelujah. Romans chapter 13, verse 8 to 9. Ito po ang aking conclusion, mga kapatid. Dito po tayo magtapos. Sabi ni Apostle Paul sa Roma, huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man. Sa ibang translation, pananagutan. Magkautang. Bakit kayang magkautang, Lord? Kasi alam nyo, kapag may utang ka, obligasyon mong bayaran. Tama? Pananagutan mo yon. Ang ginamit dito na term, magkautang, kasi meron kang obligasyon sa kapwa mo. Kahit wala ka mang utang financially, pero meron kang pananagutan sa kanya. Kaya ang ginamit dito ni Paul, sabi niya, huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man. Maliban, ganito, maliban sa pagmamahal sa isa't isa. Hindi ka man nagkautang financially, pero may utang ka sa kanya na kailangan mong bayaran. Ano yon? Ang magmahal sa kanya. Utang mo yun. Pananagutan mo yun. Iniisip mo may utang ako sa kanya na kailangang bayaran. Kailangan mong ibigay. Kumbaga, kailangan mong ibigay, kailangan mong ipadama. Huwag kayong magkautangan ng anuman sa kaninuman maliban sa pagmamahal sa isa't isa. Sapagkat ang sino mang nagmamahal sa kanyang kapwa ay tumutupad sa kautusan. Sapagkat sinasabi, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mag-iimbot. At kung may iba pang kautusan, pinagsama-sama ito sa pangungusap na ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Hindi mo kayang gawa ng masama ang kapwa mo kung mahal mo siya. Kaya lahat ng kautusan na sang-up sa ganitong pananalita, mag-ibigan tayo. This is the Word of God. Palapakan po natin ang ating Panginoon.